Ang makangirit lang sa Pilipinas kasi job posting, for example, anong kumpanya yan? Naghahanap cashier. Mailing mo ang qualification, bachelor's degree holder, 2 years experience, good communication skills, pleasing personality. Ang makulit, minimum wage earner ang pasahod mo. Yes. Tapos araw kayo na qualification, pero pag public official, mayuman lang. Basta citizen ka ng Pilipinas, go! Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramsena Production. Alright, batian ko ang kabos ng mga nagdadanaw sa taga Bicol Podcast dyan sa Calabanga, Camarines Sur, sa Sabang, Calabanga. Yan, and also ito yung kuman si mga kabisado ko dyan sa Del Rosario, Naga City. Dagos Tabi sa taga Bicol Podcast. Ini ang episode 89. Si Ramsena. Ang tataramon tangon nyo yan. Iyo ang Sulnopan. Sulnupan. Aram din doon, Sulnupan. Use it. Use it. Use it. Use it. Use it. Hindi ko aram kung tama ang paggamit ko kani. Pero Sige na. buon sa sirangan hanggang sa Sulnupan. Ikaw. Ikaw man gira. Ay ka na po, nagka-country. Mayo. Siya man lang word of the episode. Mayo use it. Hanggang sa sulnupan kita man giraray. Pero tig-rephrase mo man lang sa sinabi niya. Kita man giraray, hindi ka nagdadangog. Iatubang mo ang harong nindo sa sulnupan. Para magayon ang feng shui. Tanganing ang feng shui. Welcome back sa ko. Ay, welcome. Welcome sa ko. Yan sa taga Bicol na. Di pa nga itapos, inidog. Excited man na i-welcome. Ayun na. Oy, guys, i-welcome ta muna ang dating host kang taga Bicol Podcast. Nangunya na naman mahingalo. Grabe man. Rogado. Kasi nag-aataman kang ugbon. Yan. Kaya So, i-welcome taban po si Bonbon. Ang sa kuyang ugbon. Gurang na ugbon. Naturog. Ayan. Turog-turog. Ani maray inita daw nag-uli kita maribok kita. Talagang turog man giraray. Ano na chismoso So talaga. since makikichismis siya, anong chismis tayo? Yun. Since makikichismis kita, diretso ta na sa Baretang Musang, tagaro, garo Harhalawig. So, mainit-init. Mainit-init. Alright, para sa Baretang Musang. Bum 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 bum. Ay, kala ko bun 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 bun. Bumburadyo man do. Bun 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 bun. Dindata ka. Bum bun man na to. Bum 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 man baga to. May man Baretang Musang. May asin ang bundo man. Bun. Da itugtog lang. Background music. Background. Si drum. Kasi bombo, di ba? Bombo, di ba? Dali na. Laro kaya kami kadigdi. Bubuntulan. Sige, nagbubuntulan. Kulang na lang taon mo kami ninglaw. Kamuti na tali niya. Tapiranga. Okay. Yan na pala yun. Para sa Baretang Musang taon niya na pagka-aldaw. O ngayon na episode 89. Lenny Madalagan Mayor kang Naga City. Yan. Ang hapon. Yan, totoo na yan. Hindi ko aram. Kasi sabi niya duman sa letter na Chismis lang. Pero sabi niya na garo dahil nga duman sa mga allegations ning corruption sa Naga City. Garo napipiritan da siyang magdalaga ning mayor para linigon ang winalat na legasiya ni Ligasyon. Ay, ni Jessie. Iyan yung legasyon. Pero, alam mo si Papel, ito hindi ko aram kung nahiling na nindo. Pero si explain ta muna. Yeah, explain mo muna nindo. Go ahead. So, mga tugang, may po pala, may ginibo si Madam Lenny. Kaya naririsa po nindo kung kawan nagdadalan kang video live podcast, naka-pink po ako. Tas saro po akong pink lawan. Ako po nagtutubod sa advokasya kung dating vice president. Dati man po kaya akong bading. Sumama lang. Hanggang ngunya. Kanakal kayong supporters si Madam Lenny na nasa LGBTQ. Saro ka palang kakampink. Kakampink din ako.
Ako kasi Kakamping BBM. Q. Ako kasi BBM kasi naka-red. Ano naman ako, Isko? Isko. Ano, dahil sa kulay niya o dahil sa bado? Both. Kapugian. Ayan. Alright, so ano pala yun? Ito, nag-message or nagsurat si Madam Lenny sa mga councilor mo, chance, kang member, kang sangguniang panglungsod, kang naga. Manunungod duman sa, manunungod duman sa mga sumbong sa iya. Sa mga sumbong sa iya. So, garo si Madam Lenny, igwaman siyang, baretang musang! Sumbungan ng bayan. Ilog kasi entering, sumbong kay bongbong. Kasi bawang ba siyang bongbong? Bonbon nga ni. Bukog sa kasi si Buna. Sa bago pa yan. Natataliling ang taling ako eh. Okay, ano da yan? So, ina nga ni Dato na nag-message. Halabaon si message ni Madam Lenny. Short mo na lang. Pero, may duman sa Reddit Bicol, may nag-summarize duman. Duman, may nagsabi digdi. Sabi niya, to be very clear, after finishing my term as Vice President, running for Mayor of Naga City was never an option to me. So, ibig sabihin, maiwan talaga sa iyang bokabularyo na magdalaga ning... Ayo, tagaro downgrade baga. Ayo, pag-downgrade, Tagaro downgrade. Ayo, kasi haling BP, tapos mamayor ka. Sarong sa na city. Oo. Samantalang si Duterte ka to, haling Davao City. Mayor for president. Oo. Diba? Pero naapakan man da si pride ni Madam Lenny ka to. Okay. But early on, English. I have been considering only 2 options. The first was the possibility of running for Congress again. Uy, congresswoman. Siguro. Pwede. Siguro sisang tatapatan kayo. Sisang nakalaban ni Lenny kantong nagdalagan sa Bicol, congresswoman. Ang aram ko dati sigurang. Sigurang Tanda ko, kundi ako nagkakasala. Masakit kayong kalaban. Ano to, 2nd district, 3rd district? All the drink. Second district. 2nd district to Ayo. Tapos sabi niya, Congress again. If we could not find a good candidate to support because Congressman Gabi is finishing his 3rd term. The second and more preferred option was to remain where I am. Which is, yun nga ito, to lead the Angat Buhay NGO. Running for mayor only become an option much later after getting this much undeserved treatment from Mayor Nelson when all the corruption allegations started trickling in. Kasi may kasi duman sa nabasa ko, English kaya, di ko aram kung ang pagkakaintindi ko araw kay ni. Masakit kaya English kasi Madam Lenny ay taga Bicol, nagpapara-English. Madam Lenny! Baka naman. Yaong kita sa taga Bicol. Baka pwedeng mag-translation na, amang. May nag-uunga na. Oo. So, ina ito. Sabi na garong niya, paglaog niya duman sa sarong event, katong Peña Francia Festival, gurong niya, garo piniraan. Anong pira? Itong garo, garo, day pira, sa sa ringkunada, pag pira, ito bagang garo, tig-isnab ka. Inisnab ka. Yo. Garo, inisnab da siya ni paring ligasyon. Oy! Garo sa araw katong sitwasyon, garo may namamati na da siya. Garo may, may may motherly instinct na si Madam Lenny. Oo. Sabi niya, ini yung lalaking ini. Garo na mo, guwapo. Dahil lamang kaya palang recently, di ko aram kung tama ini, nag-gribay daaning voting location, precinct si Madam Lenny. From Magarao to Concepcion, Pequeña. Oo. Pero bang taga sinda? Taga, yan? Ano ito? Anong Tinago. Barangay na? Dayangdang. Dinaga. Ay, Dayangdang. Dayangdang. Oo. Tano naglipas ng Concepcion? Ano na Siguro siya? kasi, NPA na siya eh. hindi ko aram. Ang aram ko, di ko lang aram kung anong... Ang aram ko, di ko aram. Baka duman kasi siya para at least maging valid sa pag-run niya. Siguro. Hindi, kung pwede siya Dayangdang kasi duman baga sila naka-star sa Dayangdang. Sa bagay.
Baka duman talaga sinda conception pequeña. O baka may tinatago si Madam Lenny dahil sinasabi sa mga taga Bicol or sa mga taga Naga na baka man pala mayor, barangay chairman kung conception rin ganyan. Nag-downgrade bang maray Barangay kapitan. Oh my God. Barangay kapitan si Madam So, yun Lenny. na nga yan. So, yun ang ini. So, may mga allegations na nasabat or nasagap an sa iyang radar. Pero, ang sabi naman, inida ang mga allegation against kay Mayor Ligacion. STL or the Small Town Lottery. Weteng Payola. Ay, may pa-weteng pa pala. Namataya daw ko. Sayang baga. Nakataya ka ng weteng? Iyo. 3:17, 24. Dahil out of curiosity lang. Di ba hanggang ang number dyan? Hanggang 37 lang ang pagkaram ko eh. Ngunyan bago na. Ayun, di ko alam kung hanggang pirana ang number kang Kasi si ma'am po dyan na nagpapaweteng, pakitayan po. Sa mga taga Bicol dyan na nagdadalan sa Satuy, lalo dyan sa mga taga Naga na nagtataya. Pero na po? 3:17, 24. O kung baka po 8:19. Pompiang Alam dos. ko lang dyan, Pompiang Kulong. Yan, kulong. Ay, feeling ko may makukulong. Pwede. Diba? Okay. Ang allegations sabi digdi sa grabing dakulang allegations na inaapo ni Madam Lenny na mayor's share is 2% of the daily collection. Oy, Na nag-aabot, kanilitad na 600,000 pesos. Kada aldaw o bulan? Aldaw. Oh my. Aldaw. Ay, Aldaw. wow. Aday ko sa magdalagan mayor. Di Di ko sa magdalagan mayor. Kaso kung tayo sa magdalagan mayor, may matya makukuha. Ayan, sa bagay. Kasi mayor lang nga nang nakakakuha. Baka gusto man kasi ni Madam Lenny na siya na lang makakuha kan 600,000. Allegation. Pag route puri yan dahil mo gibuhon yan. Bayan. Nung kamong gibuhon yan. BBM. Ang ginigibo talang digdi, binabasa talang dahil kita Joke lang. Kamu man daw. Masyado kamong hit. Sige, Tapos, ano pa sa ibang allegation? Like, isipin mo na muna ining sa wedding, 600,000 per day. Sa sarong taon, pera ang bulak kang wedding. Everyday, no? 3 times a day aram ko. Everyday nga, 600,000. Pero kung halimbawa, perang beses sa sarong simana, everyday. Aral daw. Pero 365 times 600,000, pero yan. Aputin to si calculator. Siguro mga nasa... Calculator. Sige daw, basa daw. Pero in fairness, madali yan matrack. Kasi kung ako na 365 kantadad. times 600,000. Uy lang, maluya internet kang calculator ko. 219 million sa sarong. 219 million sa sarong taon. Posible man na Itatax mo yun pa na. matrack. Itatax pa sa earned income. Yes. Oo. Legal. Pero grabe, 16 million? Saan mo 219. 19, Di ibig sabihin, baka ang ginibo kay kung tinatanggap yan ni parang Ligacion. Ni Mayor. Sabi Mayor, mo, mag-mo ning Mayor. Hindi, kumpara ko to eh. Sabi sa iyo. Hindi ni Mayor, Mayor, anong pangalan niya? Ligasyon. Nelson. Mayor Nel. Mayor Nel. Mayor now. So, pag inimbestigahan siya, talagang madaling makuha ini. Kasi daw, mahiling ka lang ning 30 million or 100 million, siguradong aram na kung sa inhaling. Ay man, syempre, aram na rin na yan na di pwedeng ilaog sa bangko, di yan pwedeng itrack. Kasi yan sinasabi na, kaya gusto ninda cash. Matugot ka, Charbs. Makita ka 600,000 aral daw, pero puro piso. Kasi mo piso. Pwede. Isalog sa harong ko. Diba? Kaya pagpaglaog mo sa harong nila, Kasi, dahil siya liquidate. Puro cash. Diba? Yes. Iyo. Sa bagay, kasi pag sa wedding talaga puro cash. May manag-GG ka sa wedding. Saka puro yung 20. 50 na, kasi inflation. Inflation sa bagay. Diba? Diba? Pwede pati man po ng wedding, Gcash ko na lang. Diba? Scan the code. Yung scan the code. Ay, pwede. Diba? Nag-ano ko. Kung ini totoo, tukulaon.
Tapos ano daw siguro yan, barabox na tigibo niya lang nasa barabasket. Eco-bag. Eco-bag. Yes. Ang masakit ka yan, baka panagkukubra si ni Mayor Nel. Baka ang ginibo ko yan, may nakabayong. Yun na nga. Panong kubra? Kubra yan, kubra. Di ba? Ano pang mga iligasyon? Okay, so, yun na nga yun na po ang ang mga aligasyon. Di ba? Aligasyon. Ang aligasyon niya, iguan ng al. Ay, naka. Alaka. Alaka dyan. Aligasyon. Alright. So, ini-allegation man, hindi pa man ito totoo. So, may nga nagsisimisan lang. Oo. So, igawa pa yung pangalawa is Public Works Project. Pwede ko masabing legit kasi, di ba remember mo sinabi ka to ni Nash? Na ang any project ngayon kang banwaan or any project sa loob kang gobyerno, talagang may cut ang politiko. Si SK, si dating SK. Oo. Kaya dahil siya nakapa-Australia nga ni. Si Nasser Bares, si dating na-interview na kadto talaga igwang nakukuangkat. Kaya nga kadakulon nagiging politiko. Proyekto saka nagdadalagan politiko dahil na rin nga sa mga cut. Pero in fairness, dakol talaga siyang naging di ba? May SNR na sa sa Naga. Project ba yan kang gobyerno? Dahil, kung halimbawa pag pinalag mo kasi sa city. Tama. Oo. Kumbaga, tax yan. Di ba? Bago ka man makalawag sa sarong city, syempre, pag hapoton mo na kang local government, ano po ang purpose ng paglawag doon saan? Urban planning. Di ba? What if, for example, may project si Papa Nel, tapos may may papagibuhon, ito sa gahanap sa mga contractor, instead na magkaigo ng, itong panel of people na bidding. Yan, bidding. Yun na nga ninyo. Basaon ta na muna ng Ay, gwapa pala. Basaon ta. Okay. When the list of public works projects for bidding is released, it already includes the name of preferred contractors. Yan, that's what I'm talking about. So, iguan ng target na contractors na kaniguan pa man na iluwas pa ang bidding process. Kung iguan naman pala ng contractor. Pero kung sa pageant, luto na. Okay. Yan. Contractors ay, Attorney Lenny, are complaining that what City Hall is asking is much more than what the DPWH is asking. Oh, wow. Sobra sa budget. Kumikitang kabuhayan. Yan po, allegation pa man pong katotohanan. Yan. Okay. Several City Hall people are not contractors themselves and are just using the licenses of other people. So di ko lang kasi naintindihan kung anong pagiging contractor sa loob kang government. Contractor kasi dapat kumaga lisensyado ka mo like engineers, architects, 'di ba? Master plumbers sa mga building, electricians. So gabos na taong matrabaho duman sa kontrata or duman sa project, lisensyado or kamo talaga mismo is kumpanya. Yeah. Diba? So at least kung may mangyari man, may habol. Saka talagang nag-undergo siya sa regulatory kang building regulation kang Pilipinas. Kasi mga professionals sinda, di ba? Oo. Yes. So ang process kayan, bago sinda makontract kan sarong project, is kaipuan mag-undergo ng bidding. Which is iyan talagang kaipuan kan sarong government or government projects. Kasi maaraman mo kung sisang pinakamura. Bako diba? lang. Si scope kang kaya nindang gibuhon. Kasi may mga contractor, for example, interior lang, tapos biglang dadagdagan mo ng exterior. Dahil na ninda scope to, pero since gusto mo sindang paboran, si quality of scope ninda duman sa expertise, dahil na ninda nakukuha si expectation or plano duman sa project. Oo. Maray kung araw na mangyari, di ba? Pero kung ang mangyari baga, may cut ka, 30%. Oo. Samuya na yan. Samuya na yan. Anong gigibuhin mo? Ay, duman na, go na. Money talks. Money talks. Ang kwarta. So, yun na nga po yan, sa mga corruptions na
na nangyayari. Na find out ni Madam Lenny. So, yan po the allegation. So, may mga nagsasabi na lang yan, smear campaign. Kumbaga, since kung malaban si Madam Lenny, o kung madalagan si Ma'am Lenny versus ligasyon, so ibig sabihin, guro, data aram kung madalagan talaga si Ma'am Lenny o baka may endorso siya. O, di ba? O, so, kay po mo ng rautan ng saro. Pwedeng mangyari yan. Pero knowing them, di ba? I mean, knowing Madam Lenny, di niya act na mag-gibo ng allegations na para rautan ng ibang tao, lalo na dahil siya reliable. Pag may siya mag-gibo ng move, she make sure na nag-research na siya or talagang may reliable source na pinagkuhanan ka to information. Kala ko isko ka. Kasi sabi Scholar? Kasi ever since garo nabasa ko duman sa letter. Ongoing na siya Garo may nadadawag na sa ning rumor. So ngunyan ang ginibo, garo nag-abot ng national na chismis na chika. So kasi pag nagdudumada siya sa mga reunion, sa mga events, sa mga nininangan niya, nadadangog niya na godang mga araw kayo nangyayari sa since agum siya katong namaaram ng si Mayor Jess. Na talagang nagtatag katong transparency baga, di ba? Yes, transparency. May F? Yeah. So, di ba, since garo dinidigtaan si Legacy kan sa iyang agom, na which is, garo nga ni Dabaga, ang main goal talaga ng Naga City is good governance. Imaginean mo nga si Vico, si Soto? Si Aki. Oo, si Vico, Doon pa nagpa-training. Oo, naging panalmingan niya pa ang Naga City dahil nga ni sa transparency and good governance. Yeah. Tapos, araw kayo niyang madadangog sa national news na igwang mga araw kayo niyong nangyayari. Makasupo. Mawawara si credibility. Oh. Yeah. Kasahiling mo, panagdalagan si Madam Lenny, anong mga benefits na pwedeng mangyari digday? Well, siguro bako lang sa benefits, mas mamamati kang naganyo kung si dating Naga before. Well, halina pa noon na makita sa Naga. Pero hearing from my family and friends kung ano ang Naga ngunyan, harayo na. Diba? Okay, apunta ka pala, no? Sige, ano si experience mo sa Naga kampanahon versus ngunyan? Well, inot na inot, directly kay Mayor Jess, mahihiling mo talaga ang kinaibahan kang leadership niya is, yaon talaga siya sa tao Kumbaga, Mayor Jess is one of the people. Bako siya si taong, bako siya taong masakit hanapon, masakit dulukan. Ito mong mamamati mo na garo, yaon lang siya sa gilid mo na pag nangaypuwang ka, yaon siya tulos. Yeah. Yaon ka pala dyan, Mayor Jess. Very approachable. Yaon ka pala dyan. Sakto, may kaipuan. Mahiling mo siya talaga in public na very often mahiling mo siya in public. Yeah. Bako lang sa mga inauguration, bako lang sa mga special events, saka may VIP treatment. Mahiling mo. Yeah. Tapos, feedback din ka mga government employees. Siyempre, well, ang magurang ko, government employee. So, mamamati mo si feedback ninda kung paano si governance kang mayor compared sa ngunyan. Pero, ini ang sinasabi naman na sabi ninda, araw nga niya kayo ni. Di kumahiling taman niya versus kadto sa kangunyan, mas dako lang infrastructure na nilaog ni Mayor Legasyon. Di ba? Totoo. Tatao. Kasi kang panahon ni Mayor Jess, may paman-arog kay na expansion sa Naga. Kasi ang business ka today, nagbubum-arog ka to sa Naga. Pero may nabasa ako digdi sa po dyan. May nabasa ako sa Reddit. Nasabi ninda, garo mo lang yung ginibo kang Marcos kang panahon. Na sinabi ninda, garot, nagpara-pagibo, nagpara-introduce ng infrastructures, siyempre para matabunan si corruptions within. So, pwede bang posibleng mangyari yan? Di ba? Well, pwede. Di mo kasi, masabi. Kasi ang nahiling ko kasi, arog naman sa kinoment ko, kasi kung halimbawa, igawang mga project, or igawang mga infrastructures na nagralaog sa city, di ibig sabihin, dakulang tax yan. Income yan kang syudad. So, ang hapot duman is, ano bang ginigibong proyekto kang syudad para at least, magamit si kwarta sa tama? Di ba?
is it balance ba? Halimbawa, sinaglaog na kwarta is almost the same rin ba katong mga tiglalaag rin sa mga public projects? Ito, as far as I know, panigibong project ang government. And make sure ninda na yung project niya, income generating, whether tinampo o tulay or building, sports complex, gymnasium, whatever, nagbabalik siya sa talagang kang serbisyo kang publiko. Perang building or project ang gumawa niya sa Naga, bagong ospital. Di ba? Itong baga sa plaza? Itong plaza nga ni Daan na itong may museum da na itong dating Plaza Quezon da gigibuhon. Kadakol proposal na na buot itaw si Mayor Legacion sa Naga City. Pero kung halimbawa kasi Arokenia maluwas sa tao, especially si mga supporters ni Mayor Nel na ano man yan? Mga yan? Baka lang yan? Black propaganda nga lang yan. Yes. Tanganing maraot ang pangaran niya. Then doon na nahihiling, nakadakulon siyang tigtataoning proyekto. Okay lang yan may corruption na mangyayari. Pero dakol man ang tigtatao sa Naga. Ano masasabi mo doon? Ang corruption never naging okay sa tao. Kasi corruption is the other form of business by politician. It's stealing din di ba? The word itself, corruption, is stealing. And bako lang. Tinitake advantage mo si weakness ka ibang tao. Saka si power mo. Tinitake advantage mo si opportunity na nakukuha mo duman sa posisyon. Yes. Oo. So, ang allegations na ginibo ni Madam Lenny, talagang magabaton. Saka pang eye-opener kang taga na ganyan. Talagang magkakaigosan ng question sa indang mga isipan. Oo. Magtotoo man siya o magdai, at least nagkaiguan ng awareness ang tao sa mga posibleng nangyayari within the city, within Naga City. Kasi may nabasa ko digdi na maringani po yan na open nga nindo ang topic na araw ka iyan, or halimbawa nagkaigwa si Madam Lenny ning nagkaigwa si Madam Lenny ning investigasyon o nagkaigwa si Madam Lenny ning bayag para at least sabihin ng mga bagay niyan. Kasi posible bako lang sa Naga City nangyayari. Sa ibang banwaan din sa sa Bicol nangyayari din 'yan 'Di ba? In fairness, 'di ba, friends hinda? Oo, kasi I think si Mayor Nelson halian sa ni Mayor Jessica to 'di ba? Sa Linyada. Sa Linyada. Susunod na mayor, Linyada. So yan, siguro dakulan pang bagay na pwedeng pag-ulayan or baka makakuha kita ng guest na pwedeng mag-open sa tuya ng mga possibilities or mag-open sa tuya ng mga topic na pwede tang malinawan ng araw ng mga allegations kung pasain inipaduduman. 'Di ba? So hayaan ta na muna sa baretang musang ang mga bagay na yan. Binasa ta lang ang mga ginigibong ini. So, ang totoo talagang topic kang episode na ini is manunungod sa expectation versus reality kang mga tao dyan sa Pilipinas, sa mga OFW. Sa mga OFW, 'di ba? Kadakulan kasi mga kadakulan ng mga Bilicon. Kadakulan ng mga Bicolano na nagluluwas ng ibang bansa. So, syempre bago man sinda magluwas ng ibang bansa, igwa na sindang hinihiling may hiniling sindang expectation kung taano sinda nagluluwas ng ibang bansa. Yes. And then, yan. So, ngunyan, pag-ulayan ta, base sa personal tang experience, ano sa expectation mo bago ka nagluwas bansa? Yan. Ikaw? Sako na? Ikaw. Inot na inot, syempre, finances. Diba? Kasi, kang nabilog si decision ko na mag-abroad, talagang sadit ang kinikita ko sa Pilipinas. Bako man sadit, kumbaga, kaya man siya i-compensate, reasonable, pero in the longer run, nahiling ko siya na dahil siya magiging enough. Diba? Yeah. Dahil siya according sa plano mo in the future. Dahil makakasustain naman sa magiging goal mo. Yes. Yep. Yeah. So, anong reality? Parehas lang. Kasi kung tutuusan kadakal kasi nagsasabi, lilinawan ta ni sa mga Bicolano diyan na nagdadarangog, lalo na diyan si mga OFW din. Baka pwede ka mo makapagpapatunay na ang mga sinasabi mi digdi totoo. Mag-comment na lang kamo sa taga Bicol na episode na ini. Na may nagsasabi na
nag-ano kang abroad, dako lang yung kikitaon mo. Pero daininda nahihiling si Saro. Housing. Pangadua, si pagkakan mo. Pangatulo, si mga insurance sa mga sasakyan mo. Mm-hmm. Di ba? Ano pa? Ang pinagkaiba na hihiling ko na expectation sa reality is the 8 na plano si real expenses O dahil mo nahiling. OFW. Ang nahiling mo lang Si si sahod. earnings bako sa expenses. O, nahiling mo lang si gross. Iyo. Diba? Araw kayo nang nahihiling kang mga taga Bicol or kung sa mga tao dyan sa Pilipinas na nahihiling lang ninda si sahod mo. Si expenses mo dahil nahihiling. Kaya kada hagad ninda, kala ninda, okay lang mayaman ka o kumbaga may kaya ka kasi nasa abroad ka. So dahil din nahihiling. Minsan kasi sala din yung nag-a-abroad kasi kadakulan sa na mimit ko or nabibiso ko nag-a-abroad. Ang balangibog ninda is dakula talaga yung sweldo nila. For example, Yes. $500,000. Ay, sarong bulang ko lang sweldo yan. Iyo. So, ang thinking man kang nasa Pilipinas, ay, kikita yun yung $500,000 bulan-bulan. Oo. Oo. Pero din aram, ang harong niya, ang bayad niya, 300,000. 500,000. Eyo. Diba? Ang sasakyan, 100,000. This is $500,000 niya, mayo din. Pero Kasi, na Pero na-experience ko yan na, halimbawa, kapag nagreklamo ng organic, kaya may mga expenses ka whatsoever, ang sabi mo ka mga tao duman, nag-abroad ka pa kaya? diba? Oo. Kaya kang padumanan. ang dako lang reason kasi kung taano minsan ang nag-abroad ng tao is comfort. 'Di ba? Comfort. Halimbawa kung pa Amerika, nagpa-Canada or sabihin tayo nagpa-Europe, ang comfort yaon duman eh. Kumbaga ang pagbuhay mo, work-life balance. Kung ano si tinatrabaho mo, oo. So tinatrabaho mo, talagang kino-compensate si pamumuhay mo. May sobra ka pang dikit. So di man siya dakulang sobra, pero igwang dikit na pwedeng makapag-ipon-ipon ka. Kasi kung tutuuson, isipon mo, kung halimbawa nagsasahod ka digdi, entry-level job. Sabihin na nagsasahod ka ng 4,000 or dengani 4,000 good kada bulan, siguro mga nasa 3,000. Mabayad ka ng renta ng apartment. Kumain kang kabanga, susuluhon mo, nasa 2,000. O di may tada ka na lang ng 1,000. O ang 1,000 mo yun sa inyong pababayadon. Mabayad ka pa sa kuryente, mabayad ka pa sa internet, mabayad ka pa sa sasakyan or whatsoever. Kaya kung mahiling nindo, sarong challenge ko digdi sa mga Bicolano. Kung makakahiling ka mo ng sarong Pilipino or sarong Bicolano na nagpo-post sa social media na magayon ang buhay ninda, hilingon mo na nindo kung may kabanga sinda sa harong. Yeah. Di ba? Kasi believe na ako dyan kung maiksin ng kabanga sa harong. Di ba? Kasi normally ang nag-aarasin suma lang sa ibang bansa, si mga professional. Nursing. Di ba? Pero kami digdi, halimbawa para punas ka lang ng nubot, caregiver, or sabiyon tanang nagtatrabaho ka lang sa restaurant, mayaman, gasino naman. Oo. Di ba? Ang nahiling ko lang na advantage kang Filipino pa nag-a-abroad. Kasi, nasusustain kang iba si lifestyle. Kasi kita mga Pilipino, tuod kita na magsakit, na magtipid, kung ano igwa, iyo lang yan. Mm-hmm. So, with that culture, mas dikit ang expenses ta. Tapos, mas nakakatipon kita. Pero dahil nga siya nasusustain kasi the moment na nagdakula si sweldo mo or si income mo, nagla-lifestyle upgrade na kita. Dati, ang cellphone mo, iPhone 6, nagluwas si 7, nag-upgrade ka na, nagluwas si 8, hanggang ngunyan, 15, nag-upgrade. Constant din si upgrade mo. So, si dakula kang kwartang naglalaog sa imo, dai mo din namamati kasi dakula din ang pinapalawas mong kwarta. Oo. Kasi ang mindset kasi di ba tao na ay nagkikita ko ng dakula. Siguro it's time for me na magbakal na ning luho. Yan, yung sinasabing deserve ko ni. Oh, deserve ko ni, di ba? So, yun ang mga day nagkaka-receive kang tao na di ba? Ang expectation nito dakulang kwarta sa ibang bansa. Dakula pero dakula din ang bayadan. Di ba? You spend the same currency. You earn dollar, you spend dollar. Di ba? Yes. Saka saro pa, expectation, saro sa nangiling ko. Gusto ko yung example lang si daddy ko, si papa ko. Na feeling ko na kapag nag-abroad ka is, magayon ang buhay or magiging magayon ang buhay nindo. And then pangadua, okay siya sa ibang bansa. Ang expectation ko na panagluwas siya ng ibang bansa. Mayaman ka mo. They man, what I mean personally, itong sa personal na
na abroader, itong halimbawa, ika nag-abroad, or si papa mo, si mama mo nag-abroad, garang huna mo, maugma siya sa ibang bansa. True. Yeah. Di ba? Na without knowing, na di man siguro papahilingin sa indo kang mga magurang nindo, na sinda, namumundo din, na nagsasakit din. Di ba? So, inang saro sa mga expectation ko kanto. So, ngunyan, naiintindihan ko na mas maripang, ma-experience nito na mag-abroad para maaraman nito kung ano ang sakit. Yan. Dere. Kasi kadakla na mga Pilipino, gustong-gusto talaga nila mag-abroad. Talagang iyan ang pinakapangarap kang iba ngani, di ba, na ma-abroad ako para magmarayan sa kuyang buhay. Tapos pag yaon na duman, ay, masakiton palan. Tapos gusto na mag-uli. Tama. Oo. Ay. Tapos, ang saro pa, expectation kang sarong tao sa mga nag-abroad, garo angat sa buhay na. Halang ko ng hiling sa sadiri. Yes. Hey, sabihin na si Sarong Bicolano, nakahiling ning abroader. Garo, halang ko na ang hiling ninda duman sa taong ito. Okay. Di ba? Hindi na ngayon nakabisto. Tay, garitong ginagalang ka na. Garitong ginagalang ka na dahil nag-abroad ka. Kasi maririsa mo yan na kapag nag-uli ang sarong tao, nag-uli ang sarong Bicolano, asikaso. Ayun, sa bagay. Kasi, ang culture baga kaya, kung isa ang may kita, siya ang piga-asikaso, tigre-respeto. Yes, para may level kang respeto, depende sa kinikita mo or profession mo. Aray? Sa buray. Ay, kulog. Kulog. Pansin mo, day man ginagabos, pero ang normal na tao sa Pilipinas, minsan, tigre-respeto ninda depende sa nahiling da. Kung ang bado, maray ang trabaho, maray ang itsura, maray ang sasakyan. Yeah. Tigre-respeto nila. Hiling mo si mga ordinaryong tao. Minsan, iniiwal pa daw baka man ang kasalan. Hiling mo mga complain na nagba-viral. Masyado nindang tigde-degrade si mga taong nagtatrabaho sa service industry. Kasi hiling ninda, masalangkaw sinda duman. Yes. Oo. Diba? Kasi aram nila, mas dakula ang ini-income nila duman. Aray? Tanong man ang iba nga ning waiter inapod, boss. Pwedeng isa pang di ba inapod, boss? Pogi. Pogi, di ba? Diba? Kaya, pero dapat lang yan eh. Ang reality kasi is they're all the same. Pero nakaabot lang sila ng ibang bansa eh. Pero dapat ang pagtrato kan tao sa India is the same. Parehas. Oh. Di ba? Ang lang kasi dyan, sarong bagay lang kasi dyan na di ko maintindihan. Pet peeve ko na maray. Itong, kapag nag-uli ang sarong abroader, lalo na nakaagom ning puti or nakaagom ning Amerikano, asikaso na maray sa Amerikano. Mm-hmm. Di ba? Pero, kapag ikaw Pilipino, nakaagom ka ning kapwa mo Pilipino, pa nag-uli ka ng ibang bansa, di man inasikasong maray. Isa man yan. Oo, di ba? Pag kumain maputi. Oo. Pero anyway, hariyon ako doon sa topic. Pero what I mean, ang expectation kasi kan tao, maray na tao na si nag-ibang bansa. Or in fact, totoo kasi naka-experience na sila ng maray na buhay. Pwede mong masabing maray na tao. Pero the way na i-treat mo ang sarong tao, they're just all the same. Di ba? Kasi baka ang iniisip kasi kan tao, ay yung sarong bagay na iniisip ko, this is the reality. They treat the people, especially those OFW, dahil huna ninda kapag tinrato sinda o tinrato ninda nin maray, tatawan sinda nin padara o tatawan sinda nin kwarta. Baga. Tawan sindang dab, lotion, lotion, shampoo. Sabi, ay, ko daw ni, tawan ko daw ning chocolate. Tawan ko daw ning sarong sarong kilong sira nga. Bakit nga makanamot lamang kita ning Toblerone. Yeah. Di ba? So, inang sarap sa mga expectations versus the reality. Na naghahanap mo lang karibay ang tao because from treating them. Di ba? Yeah. Ano pa ang sarang expectation nito? So naman sa mga na-realize kong ako personally na-expect ko is gayong kang buhay, kang abroad. Well, di ko man siya sinasabi na nagsakit ako kung nag-abroad ako. Kasi thankful and grateful ako na perang taon ako nag-abroad. 7, 8 years. 2016, 8 years na ako pag-abroad. Dahil man ako nag-abot sa panahon na talagang gusto ko na mag-uli. Though may mga challenges, pero masakit sa abroad kasi inot na inot. Sa diri mo lang maasikaso sa imo. Totoo yan na pag nagkahilang ka, may ibang maasikaso sa imo, sa diri mo. 'Di ba? Pag may problema ka, may man ibang madamay sa imo, sa diri mo. Plano mo sa buhay, kung ano ang nangyayari sa imo aral daw, sa imo lang yan. Kaya nga
mostly ka mga OFW is depressed kasi sinusolo ninda gabos na problema and stress and pressure sa buhay. Yes. Knowing na gusto ninda mag-provide more sa family ninda back home, pero dahil ninda kinoconsider si current situation or sa status ninda ngunyan. For example, gusto ninda magpagibong harong sa Pilipinas, pero sa current na sweldo ninda dahil ninda afford, since pinipirit sinda kang pamilya ninda magpagibong harong, nag-go sinda knowing na dai pa talaga ninda kaya. So nagdadagdag sinda ning burden na nagpapasakit sinda sa anumang buhay gusto sinda ngunyan. I think that's a lack of communication. Pero that's a lack of communication sometimes. Kasi minsan, di ba, garo, since family ta, dahil kita nakaka-open. Dahil kita nasasabi to. Kasi minsan, habo mo kasi sinda mag-alala. Habo sinda mag-alala, pero habo mo din makulugan sinda. Yeah. Di ba? That's the reality. Yan ang reality. Ako, na-realize ko na arrogant, tama. Abo mo sindang mag-worry, abo mo sindang... Pero hali yan sa imo eh. Si pride mo na nasa abroad ako, kaipuan ko mag-provide ning mas sobra sa inda. Kasi yan ang goal mo, di ba? Gabos kita na nag-a-abroad, may plano in the future to provide more, to give them a better quality of life. Di ba? So, pag nag-request sinda, since at the back of your mind, ito yung gusto mong mangyari, mag-go ka. Daw mo pa kaya. Diba? Kasi yun ang pinaramis mo eh. Knowing na day mo pa kaya. Kasi alam mo kayo, nag-promise ka. Yan ang problema kasi sa'yo mo, nag-promise ka. Communication nga eh. Sorry na. Saka day kita nag-open sa pamilya ta. Ang nahiling ko, ang mga Filipino, dayaro ka to ka-open sa pamilya ninda. Yes, gapos man. Iba ang sabi ko way ka to. of love ta. Ang mga sabi ko kanto bago ako nag-abroad, papadalan ko na lang amo ng 30,000 a month. Every month. Ay, sa buray, dahil nga nagte-30,000 ang nagsusobra sa sahod ko. Diba? Kasi nga, victims din kita kang expectation. Aminon ta, nakitang mga nasa OFW ngunyan, biktima din kita kang expectation. Oh yeah, na-experience ko yan kasi sabi nga sa kuya na, may ka pa ngayon na si save dyan, haloy-haloy ka na dyan sa abroad, may ka pa nanggad na pundar, may ka pa nanggad na arog ka yan. Sabi ko, haloy naman talaga ako sa US, napapasain na si kwarta ko. Resibo. Di ba? Ang sarong bagay kasi, di ba sinabi mo na expectation is maray ang buhay sa ibang bansa? Well, totoo. Magayon, si mga bagay na dahil mo nahihiling sa Pilipinas, talagang mahihiling mo digday. You can travel, You can travel, you can enjoy the comfort, but the problem is, para masustain mo si comfort na to, para masustain mo si travel na to, kaipuhan mong magtrabaho. Yeah. Di ba? Day mo yan itong sabing, buri, travel kita, libre. Let's go! Di ba, day man? Ang iba nga ning mga banyaga, ang ginigibo ninda, nagtatrabaho sinda ning taon-taon bago sinda makapag-enjoy ning travel. Di ba? Kita lugod ng mga Pilipino, nakatrabaho ko lang ning 2 bulan, life goals ka na, ay, sheesh! Di ba? Nakaabot ka na digni, picture ka na. Well-deserved vacation. Well-deserved vacation. Pag nahiling kang tao, di ba? Hiling sa imo, iba na. Kasi isipon mo, kung ang ibang banyaga nagtatrabaho for years para lang makapag-vacation, tapos si Pilipino pa, one day lang, pirang bulan pa lang nagtrabaho na may pinadara pa sa Pilipinas, tapos nag-travel pa, di kaipuhan mo mag-second job. Kaipuhan mo magbugbog ng trabaho. Tapos maili mo yaon tulos din sa Kagliliog Beach, di ba? Yaon sa may Ezekiel Cottage. Hi there, Ezekiel Cottage. Kaya nga diba? Kasi legit yan sa mga OFW na nagdadarangog sa Satuya, diba? The only reason kung taano ginigibotan kasi syempre para at least maliwanagan din si mga pamilya na kung dahil man kita makapag-open up sa inda, at least isend din do ang episode na ni or pwedeng makapag-cut ka mo ng mga reels or makapag-cut ka mo ng mga shorts na kung saan gusto nindong ipatama sa mga kapamilya nindo. Kasi minsan masakit magtaram and not until somebody talk about it. Mm-hmm. Di ba? Masakit magtaram kung mayo ka sa sitwasyon. Pero may kuning sinasabi din sa agum ko na nakakataram ka kayan kasi mayo ka sa sitwasyon. Alaton mo na currently mangyari yan sa imo. Saka ka magtaram na arog ka yan. Yeah. Yes, tama. Super legit yan.
Super legit na yan. Super legit. So ano pa expectation ninyo sa Pilipinas ay sa pagiging OFW kadto? May expectation kita na ang OFW nakakatabang sa pag-angat kang ekonomiya kang Pilipinas. 'Di ba sinabi tanin sa last episode? We're in fact totoo kasi kami nagpapadara ng mga remittances ng kwarta. Pero bako po kami ang nakakatabang sa pag-angat kang bansa. Ang nahihiling ko as far as my critical thinking. Ang nahihiling ko lang is ang benefit kang remittance kang OFW sa Pilipinas is purchasing power kang Filipino. Kasi si purchasing power currently kang mga Pilipino ngunyan sa laog kang Pilipinas, hababa. Kasi inot na inot hababa ang sweldo. Tapos si inflation na igwangon yan ang Pilipinas, dahil siya arog ka affordable, arog sa ibang mga first world countries. So, pag nagpadara ang OFW sa Pilipinas, malangkaw ang source of income kang pamilya. So, afford na ninda si mga bagay na dahil ninda afford dati. Mm-hmm. So, kung nagbabakal, mas dakula ang amount na binabakal sa commodities, mas nagdadakula ang revenue kan sarong kumpanya na nagdadakula ang tax na tinataw sa gobyerno. So, iyan ang nahihiling ko na tabang kang OFW through remittance. So di ba? So no matter how big the remittance of the OFW, bako kami ang nakakatabang sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakakatabang sa ekonomiya ng Pilipinas is the decision making of the politicians or the government who are producing the services, who are nagtataoning mga proyekto para sa mga kaymanwa. Kasi mapadara kami ng kwarta, mapagibo kami ng chapel, di ba? Mapagibo kami ng tinampo. Dahil man baga, ang nagigibo ng tinampo, gobyerno. Ang siguro nahiling ko na baka pwedeng mangyari sa Pilipinas is, for example, ligdi sa Canada. Kumbaga, dagdagan ninda si opportunity ng trabaho. Very literal niya. Pag dakul ang taong may trabaho, dakul ang may sweldo, dakula ang itatax. So, the more na dakul ang tinatax, dakula ang revenue kang gobyerno. 'Di ba? So, duman magiging maray ang economy kang Pilipinas kasi mas dakula si income kang government itself. Guro man lang yung kumpanya, 'di ba? The more na gross income, mas dakul kamong project na mapapagibo na magbe-benefit kang citizen kang lugar na 'yan. Oo. Ano man masasabi mo na halimbawa, 'di ba, si tax na tinao mo, si sweldohan mo, si sarong politiko na nagdalaga ng barangay elections, nahali man lang sa na itong maiman lang aning background on governance. Ang aram niya lang itong tataong, oy, kaypuhan mo ng tabang. O sige, diyan kami. O di ba? Ang makangirit lang sa Pilipinas kasi job posting, for example, anong kumpanya yan? Naghahanap cashier. Mailing mo ang qualification, bachelor's degree holder, 2 years experience, good communication skills, pleasing personality. Ang makulit, minimum wage earner ang pasahod mo. Yes. Tapos arugin na qualification, pero pag public official, mayo man lang. Basta citizen ka ng Pilipinas, go. Oo. Tataw ka magtaon ng bagas. Yeah, tataw ka maglaging silupin ng bagas, ng duwang latang sardinas, go ka na. Ayo. Basta tao ka mag-Tagalog, mag-Bicol, kinan. Oh, di ba? Ko man sinasabi na may mga tao na incompetent na nagdadalagan. Di ko man sinasabi na di ka nakaklase, incompetent ka. Ang sinasabi ko is, you're leading, bako man lang pamilya mo, bako man lang sa diri mo. You're leading a community, sabihin ta ng barangay. Di ba? Dapat, competent ka sa decision making na ang barangay nakadepende sa imo. How much more presidente? So, garo ka nag-expect na ang performance kang sarong lugar magayon, pero ang leader mo, diba? Pulungo, oo. Diba? So, inisaro sa mga bagay dyan din eh. Diba? Pero ang ekonomiya kang bansa, tigirelay ninda sa ibang tao, where in fact, leader mismo dapat nagpupuon yan. Paano kita magkaigwa ng magaray na leader? Siyempre, magpili ka. We need to educate the people. Kay puwantang tukdoan ng tao na magpili ng maray na maray na leader. Itong leader na
idadara ka mo sa karahayan. Bako itong leader, natatawan lang ka mo ning panandali ang aliw. Panandali ang binilihan lang ka mo ning budots, binuto na nindo. No. Ayaw. Sabi nga minsan din, yan money talks. Pero igwa talagang nakakalag ang kwarta. Pero kaya bakal tulos. Kaya kadakol na OFW na nag-stay na lang sa ibang bansa because of that situation. Kasi nawala na si confidence sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kadakol talaga. Lalo mga pero you can't blame them kasi inot na inot si pressure surrounds them, like for example si poverty. So di ko man sinasabing gabos, pero normally kasi ang mga tao, halimbawa certain group of people, kung anong status nila sa buhay, sinda magkakairibanan. So si impluwensya kan saro, impluwensya kang gabos. Halimbawa ako, ang gusto ko si Arog kani, i-defend ko si gusto ko kasi the way I think is Arog lang kato kanaro. So since ang circle of friends ko is Arog din kato kanaro mag-isip, may impluwensya ko sinda. So +5 na, for example, para duman sa sarong tao. Diba? So anong gusto mong sabihin duman? So kita as Filipino citizens, kung kay punta ning pagbabago talaga sa leadership, bago ang paano kita mag-isip, make an effort to research, to improve kung ano ba talaga ang qualities na gusto ta mangyari. You expect the Philippines to be a progressive country, pero lalagan mo ning joke na artista, na leader. Di ba? Dahil malang background sa economy, malang background sa leadership, malang background sa legal whatever. Basta ako ang governor ngunyan kang Camarines, sir, bata si Yasi. Yan yes, the best. Sana all. Di ba? Kasi sarap pa mga bagay, Sa last part, or last thing na gusto kong isabi sa expectation versus reality. Ine-expect kang tao na kapag OFW ka, magiging successful, as in magiging mayaman ka. Isampol ko kayan si tita. Si tita Haloy nandigdiyo sa abroad. Nasa siguro na 32 years na or more. Ine-expect kang tao duman na dakulo na siyang ari-arian. Dakulo na siya dakulo na siyang pagsasadiri sa Bicol. Makwarta siya. Dakulo siya ning may kumbaga dakulo siyang kakayanan na sa Pilipinas, mag-retire. Dumaan na lang na mag-retire para ang halaga dakang kwarta niya ay mas madakol. Then the aram, ang si Tita Digdiyo, gasino naman ang tiga-earn. Saka gasino na din ang sa iyang apod kaniyo, nakukuha sa gobyerno. Oo, pension. Yung pension niya. Tapos, sige pang haragad kang ibang tao duman. Tapos sabi ay, makwarta mo yan, may pension na. Lalo na pati kung may pension na ng word. Oo. So, iyan, itong ina-expect kang tao sa Pilipinas na pag nasa abroad ka, may kaya ka talaga. May makwarta ka. Which is the iman gabos na arukin. Kasi dakulon, sabi mo nga, katong sa inot pa lang, kadakulon kaming bayaran and all. Ako masasabi ko siguro, si mga taong nasabi nindong mayaman na OFW, kasi baka may nahiling ka mong magayon na harong. 'Di ba? Sa Pilipinas kasi sa Pilipinas kasi nagiging status na pag halimbawa simentado ang harong mo, magayon ang atop mo. Ibig sabihin, mayaman ka na, may kaya ka na. Pero that's not the reality. Yeah. Ang reality, paano mo masabi ning mayaman ang sarong tao? Kapag igwang business, naglalaog ang kwarta sa pamilyang ito, nasabihon ta ng dawa sa dit ang harong ninda, pero kung may mahiling kaning kadakulo na properties, ari-arian, na manage ninda si kwarta ninda, that's the true success of an OFW. Kung mahiling nindo kung dati siyang OFW, di ba? Yes. Kasi no matter what, dakula man ang kinuamo, nakuamong sweldo sa ibang bansa, pero kung dai mo siya ma-handle and then mamamanage in the long run, makiuman sana. Garo inang sinasabi nga ni kang tao na nag-OFW si mama, so okay lang kami na magbakal ning mga araw kay ni ninhulita. May naglalawag sa muing dakulang kwarta. Without knowing na dapat pinadala ni mama mo is dapat na i-save nindo, na invest nindo o na something para at least pag abot kang panahon, masabi nindo na
naging successful si pagiging OFW. Yan. Iyo po yan may pinakamagayon na itatak din sa mga tao sa Pilipinas na ang harong po, bako yan status. Your house is not your asset. Yes, it's your biggest asset. liability. Yan. Kasi kadaklan kasi sa Pilipinas, lalo sa mga oldies, masabi na may kasakyan ka, may harong ka, mayaman ka na. Then aram na, after ka yan, mayo na. Sa ko lang, gusto ko lang iwalat sa Inda na ngunyan, day na updated tong how much money you save. Mm-hmm. It's not how much you earn, it's not you save. Bako na updated yan. Ngunyan, it's how much you grow. Kasi with the inflation, pag sinave mo lang siya, mawawala si value kang kwarta mo. Diba? Ngunyan, dapat kaipuhan mong i-grow si sinisave mong kwarta. Yan. So, kung saan mo siya i-grow, nasa sa indo na yan, kung saan ka mo komportable, kaya dyan na kay malaog si educate yourself. Kasi kung di mo educate yung sa diri mo, madaog ka lang sa sinabi ko, grow yourself. Paano mo i-grow ang kwarta mo? Itatanong mo sa dagat, tas mag-grow na. No, do your part to research, educate yourself, how to grow your money. Diba? Kami, nagtatao lang kami ng real life experiences na na-experience me before na baka pwedeng mag-enlighten sa Indo to push to do something about yourself and about your education. Oo. Actually, garo magayon siyang gibuhaning sarong episode na kung paano dapat ang gibuon kang sarong OFW. Kasi top argina, this is the reality. Ang reality is, ang ibang nag-OFW, may man educational background eh. Some people go out of the country because what? Para mag-domestic helper. Para magpakatabang. And then pag nagpakatabang na sinda, the only thing they know is mag-service sa pamilya, magpadara sa pamilya sa Pilipinas, and then mag-day off, maglakaw-lakaw, that's it. Without knowing na ano pa dapat ang gibuhon ko, na day ako maging OFW or domestic helper all my life. Yeah. Di ba? Yan ang masakit kasi ibang domestic helper, yung lalo lang yan, tig-lay off tulosin na kapag na gusto kan sa idang amo. Utas mapauna naman sila sa poon. Remember that the job stands for just over broke. Broke, yes. Oh, just over broke, yep. Pag nawaran ka ng trabaho, you're broke. Yeah, like me. I'm broke. Di ba? So, inang sana dapat maisipan kang tao na bakong gabos na OFW is successful. Bakong rason or bakong dahilan ang pagiging OFW para yumaman, para masabi mo na yumaman ang sarong tao. Yeah. No, it's not like that. So, inang number one pinakamaling expectation kan tao. Kasi ang realidad pa ng God is they're spending. Idadagdag ko lang people are going outside the country to do like student visa. Di ba? Pero sabi nila, mag-student visa, maka-abroad ka. Okay. Tapos sabi nila, makakapag-income ka, makakapadara ka sa Pilipinas. No, it's a big no-no. Aram nito kung nag-student visa ka. Nagduman ka sa bansang ito, nagbayad ka ng tuition fee. Mapapasayin si tuition fee sa government ninda. Saan ka naka-star? Sa bansa ninda. Saan ka ma-spend? Di sa bansa man ninda. Ang ipinapadara mo sa sa bansa ninda. So, ang pinapadara mo sa Pilipinas, garo mo lang nagtrabaho sa bansa. Pero yan talaga ang ina-expect kang tao o kang pamilya ninda, diba? Pag nag-aaral kayo sa ibang bansa. Pero kasi, one of the good lang kasi naman is they have invested to grow. Yan. So, di ba, ginamit ninda, pinaagi lang ninda sa student visa, pinaagi lang ninda on that certain process para at least in the long run, after 5 years, 2 years to 5 years from now, citizen na sinda kang bansang ito. Di ibig sabihin, may kakayahan na sinda makakuha ng trabaho na makapag-income ng mas nakulang may papadaranda sa Pilipinas. But the thing, arrogant sinabi ni Christoph, the moment na tumaas ang sa imong sahod, mataas din ang sa imong kagustuhan, ang lifestyle, o kagustuhan sa mga bagay-bagay. So, sana ang episode na ini makapagtao sa indo ng realization, makapagtao sa indo ng mga adal na mag-iba ang paghiling nindo sa OFW, lalong-lalo na kung kamo mga aki pa na ang magurang nindo nasa ibang bansa, dapat magbagong kaisipan nindo. Diba?
may dadagdag pa pala nako, last na. Para sa mga nagdadangog na may kapamilya na OFW, kabistado, encourage them to i-expand si opportunities kung hain man sinda. Kumbaga, kita as sabihin ta nang nakaka-receive kang benefits kang pagiging OFW kang kapamilya ta, encourage them to invest, tapos encourage them to control kung anong pinapadara nila. For example, data sinda i-fuel ning mga gastusan. Instead, i-fuel ta sinda kung how to save money, to grow their money, influence them, long-term benefits and plans as an OFW. Tabangan ta sindang mag-conceptualize si retirement ninda, and tabangan ta sinda na magkaigwaning mas maray na discernment sa pagiging OFW. Buko tong inuhututan ta sinda, ginagatasan, parang ginigibot ta sindang biktima kung anong gusto nindang i-provide sa tuya. Yes. Saka gusto ko lang na idagdag na sana kumusta ko nindo sa indong mga arog sa mga pinag-urulayan ta. Genuinely kamusta, ha? Genuine na kumusta. Oo. Bako kumusta itong mautang. Kumusta na may Kumusta utang. tapos may GCash number. Yes. Yes, di ba? Kasi that's the reality kasi nowadays. Kinukumusta lang nindo ang sarong tao. Why? Kapag may kaipuhan Kapag may kaipuhan ka mo, or siguro may may purpose ka mo na baka in the future mga ipuhan ka mo, tapos may madali ka mo mararani. Oo. Sana ba binabarkada lang nindo tanganing may madali ka mong mahagadan. Pero sana ba kung arugan ka yan, and then sana naman, sabi nga ni Christoph, sana naman sa mga pamilyang ito, makaigwa ka ning maray na kaisipan. Iyon man lang yan, maray na kaisipan, tanganing pag-abot kang panahon, ang maging goal nindo is makaigwa ka mo nin pamilya na sararo, pero maugma, and then asinsado. Saka dapat dainin doon na isipon na kamo dapat kaipuhan pa mag-abroad. Yes. Para lang maging matagumpay sa buhay. Kung kaya man lang palang sa Pilipinas. Gibuhon lang nindong pasakatan. Oh, di ba? Or gibunin itong investment si nag-abroad, tapos si itong yung sa Pilipinas, hindi ang mapalago kang tigigibon niya para makauli na si itong nag-abroad, di ba? Di ba? Si Ram, ganyan kaya. Si Ram sana. Kung araw kayo nakaisipan ng mga tao, si Ram sana. Dahil lang siguro asinsado ang bansang Pilipinas, siguro magayon pang maglakaw-lakaw sa tinampo na, uy, kumusta si negosyo nindo? Uy, kumusta yung araw kayo? Si Ram, bagitong mauli ka, OFW, di ka na magastos. Arami magastos duman. Kami na kani. Yeah. Oh, di ba? Si Ram sana. Sagot ko na ang bakasyon mo. Yoy! O Si kaya, Ram sana. no rin ka mauli, bakal ta ka ng ticket. Uy! or kaya, di ka na magbalik ta kahit nanlig. Oh, no rin ang balik mo. Sa next month, extend mo na, igwapaman kita. Oh. Yeah. O kaya, ini ang sweldo mo. Oh, bayaran mo na. Di ba? Si Ram sana kang pagbuhay kung araw kayan ang lambang na na pamilya na nananawag mo pa nag-uli ka ng Pilipinas. Nasana nasana siguro ang mga nag-ORF. Nasana mag-abot ang panahon na ang paghiling kang tao sa mga nag-OFW, inutosin mo yung mga tinatakasan lang. Di ba? Or mo grabe na. Or gano'n lang siguro. Gusto mo lang maging tourist. Tourist. O, di ba maging kung ang Pilipino nagiging tourist na lang sa ibang bansa? Yes. Yes. So, ini po si Mon. Ini man po si Christina. Ay, siyempre, ini man po si Christoph. Ini man po si Bonbon. Kamu po nagdadangog sa podcast ng Inimo para sa mga Kuragon. Ini ang taga Bicol to the world. Dahil na-orient si Christoph. Paguhan. Paguhan.